أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay nauukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil sa napapalapit na po yung buwan ng Ramadan, ay mayroon lang akong nais na ibahagi sa inyo tungkol sa mga napapanahong nakakasira ng pag-aayuno. Alam natin na ang mga nakakasira ng pag-aayuno na napagkasunduan ng mga ulama, at ito po ang nabanggit sa Quran, ay ang pag-inom ng sinadya, pagkain ng sinadya, at ang pakikipagtalik. Yan po yung napagkasunduan ng mga ulama, at nabanggit sa Quran. Yung tatlo na yan ang nakakasira ng pag-aayuno. Tungkol naman sa pagsuka ng sinadya, ito po ay halos na pagkasunduan din ng mga ulama. Ito ay nabanggit ni Ibnul Mundhir at ni Al-Khattabi rahimahumullah, na napagkasunduan ng mga ulama ang sinumang sinadya niya na sumuka, ika nga ipinasok niya ang kanyang daliri sa kanyang bunganga at siya ay nagsuka, ay sira ang kanyang pag-aayuno. Pero actually itong pagsuka ng sinadya, hindi naman ito napagkasunduan ng mga ulama, kasi ang ilan sa mga sahaba katulad ni Ibn Mas'ud, ni Ikrimah, ni Rabi'a, sila ay naniniwala na ang pagsuka, yung nagsuka ng sinadya, ay hindi kabilang sa nakakasira ng pag-aayuno. At binanggit nila na yung hadith ay mahina. Sabi nga ni Ibn Abbas na butalanus sawmi mimma dakhal walaysa mimma kharaj. Ang nakakasira ng pag-ayuno ay ang pumasok sa katawan natin at hindi ang lumabas. Yun ang paniniwala ni Ibn Abbas. Yung dahilan ng mga nakakasira ng pag-aayuno, bakit nagkaroon ng iba't ibang opinyon ng mga ulama, dahil sa tinatawag na qiyas, yung paghahambing, kung saan na ihahambing sa panahon natin ngayon ang pagkain at pag-inom. Yung iba naman, sinabi nila na yung hadith ay mahina, kaya yung iba ay sinabi nila na ito ay nakakasira, ito ay hindi nakakasira. Kasi ang nakasanayan natin na nakakasira ng pag-aayuno, mga kapatid, ay yung mga pinapasok natin sa ating bunganga. Kagaya ng pagkain, inumin, yan yung alam natin. Pero merong nakakasira ng pag-aayuno na hindi ipinapasok sa bunganga, kagaya ng pagsuka ng sinadya. Hindi ka naman kumain, pero bakit sira ang pag-aayuno mo? Mayroon din sa ating mga ulamang nagsabi na kapag ka nag-donate ka ng dugo o nagpakuha ka ng dugo na marami, ito po ay kabilang sa mga nakakasira ng pag-aayuno, samantala hindi mo naman kinain, kundi iyong inilabas itong dugo na ito. So mayroong mga napapanahon, mga kontemporaryo, napapanahong mga nakakasira na pag-aayuno na aking babanggitin sa inyo. Sa abot ng aking mga kaya, ito ay mga terminolohiya na hindi ko masyadong kabisado na ginagamit sa medisina. Itong mga babanggitin ko sa inyo. Una, yung tinatawag nilang bukhakh ar-rabu. Yung taong may asma, yung inilalagay niya sa kanyang bunganga. Halimbawa, may mga napapanahong nakakasira na pag-aayuno na pinag-usapan ng mga ulama sa kasalukuyan na idinadaan sa bunganga, idinadaan sa bibig natin. Halimbawa, yung may asma, gagamit siya ng spray at ilalagay niya sa kanyang bunganga. So, ito ba ay nakakasira sa pag-aayuno? Yung taong may asma, tapos gagamit siya ng spray, tapos itututok niya sa kanyang bibig para magamot siya mula sa kanyang asma. Ito ba ay nakakasira sa pag-aayuno o hindi? Dito nagkaroon ng opinyon
ang ating mga ulama. Pero ang karamihan sa mga scholar natin na ang paggamit ng spray ng isang may asthma, kahit na papasok yung nai-spray niya sa kanyang lalamunan, ay hindi pa rin ito nakakasira ng pag-aayuno. At ang kanilang dalil, ang katibayan ng ating mga ulama, at ito po ang pinanigan ito po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama sa kasalukuyan, itong paggamit ng spray para sa asthma. Ito ay pananaw ni Sheikh bin Baz at ni Sheikh Al-Utsaimin rahimahumullah, na hindi ito nakakasira sa pag-aayuno dahil ito ay kabilang lamang, pasok ito sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na al-madmada wal istinshaq. Balik fil istinshaqi wal madmada illa an takuna sa'iman. Lakasan mo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagmumog at pagsinghot ng tubig maliban ikaw ay nag-aayuno. So ibig sabihin, yung pagmumog, walang problema na sa isang nag-aayuno na magmumog ng tubig. So kung ganun, kapag ka naglagay ka ng spray, so parang nagmumog ka rin. At hindi yan maiiwasan, mga kapatid, sa isang nagmumog na posibleng may makapasok dyan kahit konti. Kahit konti na hindi natin sinasadya. Parang ganun din sa spray na ginagamit ng taong may asthma. So yun ay pinapatawad. At hindi naman natin masasabi na may pumasok talaga, kasi yan ay amrun mashkukun fi. Yan ay kaduda-duda na posibleng may nakapasok o wala. Walang kasiguraduhan. Al-yaqinu la yazulu bisyak, ayon sa kaida fiqhiyya, na ang katiyakan ay hindi matatalo ng pagdududa. So yung paggamit ng spray ng isang may asthma, hindi po ito kabilang sa nakakasira ng pag-aayuno. Pangalawa dito na pinag-usapan sa mga napapanahong nakakasira ng pag-aayuno, yung inilalagay na oxygen sa ating bibig, sa bunganga. Maaaring nakalimutan yung pangalan. Nilalagay sa bunganga para makahinga. So maaaring may chemical na inilalagay doon. Yun ba ay nakakasira ng pag-aayuno? Yung bang inilalagay sa bibig natin para makahinga? So ito rin po, mga kapatid, ay kabilang din po sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na pagmumog. So hindi rin po ito kabilang sa mga nakakasira ng pag-aayuno, yung gumagamit ng oxygen na inilalagay sa kanilang bibig, kahit na ito ay may chemical. Kasi hindi naman ito may tuturing na pagkain. Actually, mga kapatid, yung pinag-uusapan natin dito, yung pagpasok ng isang pagkain at inumin sa ating sa loob ng ating katawan. Nagkaroon ng opinion actually mga ulama kung ano bang tinutukoy dito na jawf. Kasi pinag-usapan kasi nila dito yung salitang jawf. Ano ba yung jawf? Mayroon nagkaroon sila ng mga opinion, pero ang pinakamalapit sa tamang tinutukoy talaga diyan yung sa yung digestive system natin, kung saan doon pumapasok yung pagkain natin at yun ang kanyang ginigiling. Kapag doon nakarating sa ating bituka yung pagkain, yun ay siyempre yun ang nakakasira. Kaya yun ang palagi nating binabasihan dito, kung nakarating ba doon at ito ba ay katumbas ng pagkain at inumin. Ano bang kasunod dito na napapanahon na nakakasira ng pag-aayuno? Mayroon din ginagamit sa hospital na inilalagay sa dila, na para bang sinusukat yung sakit hanggang sa ating puso, na mayroong mga host ganyan. Yun. Nebulizer, tama. Nebulizer, hindi po yan kabilang sa nakakasira ng pag-ayuno. Okay? So, maraming salamat, Aljam. Mayroon naman na nilalagay sa dila. Pasensya na po kayo kapag hindi ko po kilala yung mga terminology na ginagamit sa hospital, kasi hindi naman natin field yan. Nilalagay sa dila. O dito sa ilalim. Nilalagay yan. At minsan papasok, minsan may hose yan, may mga tali, hindi ko alam. Yan din po ay nagpag-usapan din ng mga ulama yan. Yan din ba ay nakakasira ng pag-ayuno, yung nilalagay sa dila ng mga doktor para sa isang taong may sakit, para bang meron silang sinusukat sa isang may sakit at nilalagay nila yung isang bagay sa kanilang dila. So ito rin po, mga kapatid, hindi rin po maituturing na ito ay kabilang sa nakakasira ng pag-aayuno, kasi hindi naman ito maituturing na pagkain at saka inumin. Pangatlo o pang-apat na pinag-usapan ng ating mga ulama na nakakasira ng pag-aayuno ay kagaya ng mindarul maida, yung isang aparato
yung isang aparato na pinapasok sa bunganga natin hanggang sa kaloob-looban at sinisilip nila kung ano yung nilalaman ng ating bituka sa loob ng tiyan. Ipinapasok nila yung aparato sa loob ng ating lalamunan, papasok dito at para makita, nakikita nila doon sa loob, may ilaw, di ko lang alam ano bang tawag nila dyan. So, doon nakikita sa loob yung kung ano yung ano yung meron sa loob. Yun din po ay hindi rin po nakakasira ng pag-aayuno mga kapatid. Kapag may ipinasok yung isang doktor na aparato sa ating bunganga at tiningnan yung sa loob, hindi rin po ito kabilang sa nakakasira ng pag-aayuno kasi hindi naman ito pagkain o inumin. Panglima na pinag-usapan din ng ating mga ulama ay tungkol sa paninigarilyo. Yung paninigarilyo mga kapatid, unang-una yan ay haram. Yan ay haram. So ito po ay kabilang sa nakakasira ng pag-ayuno. Yung paninigarilyo, ito po ay nakakasira ng pag-ayuno. Bukod sa ito ay haram, ito ay nakakasira ng pag-ayuno yung paninigarilyo. Okay? Paggamit ng toothpaste. Paggamit ng toothpaste is simple lang, toothpaste wala naman yan noon. So ang paggamit ng toothpaste sa pagtutoothbrush, yan po ay hindi po nakakasira ng pag-aayuno. Yan po ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. Okay? Basta hindi mo lunukin yung toothpaste, yung Colgate, yung close up, hindi niyo po lulunukin, so hindi po yung nakakasira sa pag-aayuno. Pero okay, kasama dito yung pangpito ay yung mouthwash, yung minumumog natin para bumango ang ating hininga. Ito ay hindi rin po nakakasira ng pag-ayuno. Kahit na may chemical yung ating pangmumog ay hindi rin po nakakasira ng pag-ayuno. Bukhako al-fam, al-atri. Ganun din yung spray na nilalagay sa bunganga para bumango. May pabango para sa bunganga, para yung hininga natin ay bumango. So yun din po ay hindi nakakasira ng pag-ayuno. Anong dalil? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsisiwak ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Ramadan. At alam natin ang siwak, yan ay isang puno na maanghang, na may lasa. May lasa yung siwak. So posible na nalalasahan yun, pero ito ay katumbas din ng toothpaste, ng mouthwash, at saka ng spray sa bunganga. So hindi rin po ito nakakasira ng pag-ayuno, yung mga bagay na yan mga kapatid. Kasi hindi naman yan nilalagay sa bunganga para kainin, kundi nilalagay lang po sa bunganga bilang pabango at panglinis. At ang aking maipapayo dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung paggamit sa mga bagay na ito, yung sa mouthwash, yung sa toothpaste, sa araw ng Ramadan, at saka yung spray sa bunganga na hindi mo naman kailangan, mas mainam na iwasan nyo po. Bakit? Kasi ito po ay sa isang nag-aayuno, normal po sa kanya na mabaho po ang hininga. Wala khalufu fami as-saimi atyabu min rihal miski yawm al-qiyamah. Ang hininga ng isang nag-aayuno ay mabango yan sa kabilang buhay, sa pinakamabangong pabango sa buong mundo. Normal sa ating nag-aayuno na naiiba ang ating hininga kapag po tayo ay nag-aayuno. So ito mga binabanggit ko mga kapatid, sana napupulot po ninyo, nasusundan po ninyo para malaman po ninyo kung ano po yung sakasalukuyan sa panahon natin ngayon na maraming katanungan sa mga bagay na ito, na dito ba ustad nakakasira o hindi. So ito binabanggit ko po sa inyo isa-isa sa abot ng aking makakaya. So hindi po nakakasira ng pag-ayuno yung toothpaste, yung mouthwash, yung pangbumog para bumango, at saka yung spray para sa bunganga. Hindi rin po nakakasira ng pag-ayuno kasi hindi naman yun pagkain o inumin. Pagbunot ng ngipin, yung pagpapabunot ng ngipin mga kapatid, kahit na may dugo na lumalabas sa ating bibig, hindi rin po ito kabilang sa nakakasira na pag-ayuno. Bakit? Kasi hindi naman pagkain ang ginawa mo. Nagpabunot ka ng ngipin, hindi ka naman nagpalabas ng dugo na marami, kundi tabi na yun, kasama na yun sa pagbunot ng ngipin ay lalabas yung dugo. So yung mga dugo na maaaring malunok mo dahil kasi nga yung paglunok ng laway ay hindi naman yan nakakasira na pag-ayuno. Kung ano man yung mga hindi na natin maiwasan, malunok natin na maaari may dugo mula nung tayo ay nabunutan ng ngipin, hindi po yung kabilang sa nakakasira ng pag-aayuno. Okay? So, maaaring itanong ng ating mga kapatid yung paglunok ng laway. Nag-ayuno, halimbawa. Kasi marami tayong nakikita mga kapatid, kapag po hindi buwan ng Ramadan, yung mga kapatid natin dura ng dura. Dura doon sa kabila, dura dito, doon. So, ang nag-ayuno mga kapatid, hindi po yan nakakasira ng pag-ayuno, yung paglunok ng laway. Hindi po yan, kaya wag na po kayong dura ng dura. Kung hindi po kayo nagdudura before Ramadan, pagdating ng Ramadan, wag na po kayo magdura ng dura kasi
matutuyuan po kayo ng lalamunan. So, mas lalo kayo mauuhaw at mahirapan kayo mag-ayuno. Napakagaan po ng Islam. Okay, so yung pagpapabunot ng ngipin ay hindi po kabilang sa nakakasira ng pag-ayuno. Okay? Yung nasal drops, yung sa ilong, yung pinapatak sa ilong. So yung pinapatak sa ilong, mga kapatid, ay nakakasira daw ng pag-ayuno ayon sa ating mga ulama, sina Sheikh bin Baz at ni Sheikh Al-Uthaymin. At ang kanilang katibayan dito, yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wabalig pilistin syaki ilan takuna saiman. So sabi niya, yung pagsingot ng tubig, lakasan mo. Sabi ng propeta, maliban kung ikaw ay nag-ayuno, huwag mong lakasan, hinaan mo lang. Yun ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito, ang pinili ng ating mga ulama sa kasalukuyan, gaya nila Sheikh bin Baz at ni Sheikh Al-Uthaymin, ito daw ay nakakasira ng pag-ayuno. Pero ang ating mga ulama sa ibang pananaw, ito ay hindi nakakasira. Yung paglagay ng mga drops sa ating ilong ay hindi po yan nakakasira ng pag-ayuno. Kahit na posible na may pumasok yan, hindi po yan matatawag na pagkain o inumin. Kasi ang kaida, ang alituntunin sa nakakasira ng pag-ayuno, yung may tuturing na pagkain na paaring lumakas ka, kagaya ng pagkain at saka ng inumin. So, hindi pasok dito ang nasal drops, yung pinapatak sa ilong. Pero ito ang pinanigan ni Sheikh Al-Uthaymin at ni Sheikh bin Baz. Ito po ay nakakasira. Kaya pinakamainam, mga kapatid, pinakamainam pa rin, ay iwasan po natin yung mga pinapatak sa ilong. Kapag tayo ay may sakit sa ilong, ay iwasan na lang po natin para mapalabas po tayo sa mga opinion ng ating mga ulama. Ganun pa man, sabi ko nga, kung sakali na may pinatak ka sa ilong mo, hindi naman madalas, so mas pinipili po natin na hindi po ito nakakasira ng pag-ayuno. Kasi ang ilong po, mga kapatid, ay diretso po yan sa lalamunan, patungo sa ating bituka. So, posible na makasira ng pag-ayuno, okay? Pero yung mga bagay na pumapasok dyan na walang kasiguraduhan, so yun ay amrun maskukunfi. Mga bagay na kaduda-duda, kung saan hindi basihan sa Islam, yung mga kaduda-duda. So, ganun pa man, pinakamainam, iwasan po yung mga paggamit ng drop sa ilong kasi posibleng pumasok po kasi actually wala pong pagkakaiba yan eh. Yung nagmumog, yung gumamit yung may asthma, yung nebulizer, at saka yung nagpatak sa ilong, halos wala namang pinagkaiba yan. Mas malapit pa ngayon sa bunganga eh, na sinabi nila Sheikh bin Baz na hindi nakakasira ng pag-ayuno. Bakit yung sa ilong mas nakakasira? So kung titingnan natin, wala namang pagkakaiba yung dalawa na yun. Mas malapit pa ngayon sa bunganga kaysa sa ilong eh. So hindi po kabilang sa nakakasira ng pag-ayuno ang paggamit ng nasal drops, yung pinapatak sa ilong. Pero mas mainam po na iwasan. Ano pa? Oxygen. Yung oxygen. Yung kanina kasi nebulizer. So ngayon ay papasok tayo sa yung mga binabanggit natin kanina, yung mga dinadaan sa bunganga. Yung dinadaan sa bunganga, ngayon pumasok tayo sa ilong, yung mga dinadaan naman sa ilong. So yung katulad ng oxygen, ang oxygen hindi po siya kabilang sa nakakasira ng pag-ayuno. Kahit nagagamit sila ng chemical sa oxygen na gagamitin natin, hindi rin po kabilang sa nakakasira ng pag-ayuno yan, dahil hindi naman po yan maituturing na pagkain at inumin yung paggamit ng oxygen sa taong hindi makahinga. Yung pausok sa ilong, yung pausok, spray, hindi lang yung drops, kundi papausukan yung ilong, yan ba ikabilang sa nakakasira ng pag-ayuno? Hindi rin po nakakasira ng pag-ayuno. Kagaya ng binanggit natin kanina, wala pong pinagkaiba kapag gumamit tayo ng spray sa ilong. Paggamit ng anesthesia, yung paggamit ng anesthesia, mga kapatid, mayroon silang tinatawag na anesthesia gas, parang spray siya na anesthesia. So, hindi rin po nakakasira ng pag-ayuno na minsan idinadaan sa ilong. Okay? Pero kung ang pag-uusapan natin dito, mga kapatid, ay yung anesthesia na ini-inject sa katawan para walang maramdaman. Ini-inject sa ating katawan na walang maramdaman. Dalawang uri po ang anesthesia na ginagamit sa bagay na yan. Mayroon silang tinatawag na general anesthesia. At saka mayroon silang tinatawag na yung maliit lang siya na anesthesia. Kumbaga, pampamanhid lang ba? Mamanhid lang dito sa kamay o dito sa katyan, yun lang ang mamamanhid. So kapag yung mamamanhid ay ilang parte lang ng katawan, so walang problema dyan. Yung anesthesia, mga kapatid, ay hindi po kabilang sa nakakasira ng pag-ayuno. Paano kung ang anesthesia ay patutulugin ka? So dalawang uri po ang pagpapatulog sa taong
tinurukan ng anesthesia. Kapag ka tinurukan ka ng anesthesia na hindi buong araw ay nakatulog ka, nawalan ka ng malay, halimbawa, kalahating araw nawalan ka ng malay, then tanghali, bumalik ang nagising ka na. So walang problema doon, sabi ng ating mga ulama. Dito ang problema, kapag ka tinurukan ka ng general anesthesia, pero nagising ka gabi na. Tinurukan ka, halos 24 hours kang tulog. So kapag ka ganun, ang pagturok sa iyo ng uri ng anesthesia, yun po ay nakakasira ng pag-ayuno. Kapag ka ganung uri ng anesthesia na patutulugin ka buong araw. Bakit kasi? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, yada'u syarabahu wa ta'amahu wa shahwatahu. So paano niya iiwanan ng pagkain at inumin kung wala siya sa malay? So kaya ang mga ulama natin nagsabi na kapag kayong anesthesia na yan ay malakas, patutulugin ka na buong araw, yun ay masisira ang pag-ayuno mo. Pero kung kalahating araw lamang, babalik din ang mababalik ka rin sa pagkagising, so hindi po yun nakakasira ng pag-aayuno. Dadako tayo ngayon sa ipapatak sa ilong, ay sa tenga. So pangkalahatan, lahat ng ipinapatak sa tenga mga kapatid, hindi po nakakasira ng pag-ayuno kahit anong uri ng pagpatak yan. Ganun pa man, mayroon din sa mga ulama ang nagsabi na pagka pumatak ka ng isang bagay sa tenga, kaya wag po kayo magtaka mga kapatid, hindi po ito napagkasunduan. Ang pagpatak ng isang bagay sa eardrops sa ating tenga, may nagsabi sa ating mga ulama na ito ay nakakasira ng pag-ayuno. Bagkus marami sa ating mga ulama noon na kapag kami ipinatak ka sa tenga mo, ay sira ang pag-ayuno. Pero ayon sa pag-aaral ngayon sa medisina, na ang tenga ay hindi po siya lagusan tungo sa ating lalamunan, tungo sa ating bituka. Kaya wala pong daan yan. Maliban kung nasira yung ating eardrum. Pagka nasira, posible. Kaya sa pag-aaral ngayon ay hindi po kabilang ang mga ipinapatak sa tenga na nakakasira sa pag-aayuno kasi hindi po yan tatagos o dadaan sa ating lalamunan. So kahit ano pong ilagay natin dyan, panghugas sa tenga, pangpatak sa tenga, ay hindi po kabilang sa nakakasira ng pag-aayuno. Kaya ganun pa man, meron din po nagsabi na nakakasira, pero ang mas matibay ang katibayan, hindi po nakakasira kasi hindi po yan daanan tungo sa ating lalamunan. Kabilang dito na pinag-usapan sa mga napapanahong nakakasira ng pag-aayuno, yung eye drops, yung patak sa mata. Yung pangpatak sa mata mga kapatid, hindi po yan nakakasira ng pag-aayuno, bagkus walang dalil, walang katibayan na ang mata ay lagusan patungo sa lalamunan. Maaari na may malasahan ng tao kapag siya ay nagpatak ng isang bagay sa kanyang eye drops, sa kanyang mata, ay may malalasahan, pero hindi yun kabilang. Hindi po yung dalil, katibayan na nasira ang pag-ayuno mo dahil may nalasahan ka. Okay? Kasi ang mata ay posible na makakadadaan niya sa lalamunan, pero walang kasiguraduhan. Kaya palagi natin binabalikan na al-yaqinu la yazulu bisyak. Yan po ang kaida natin, alituntunin natin na dapat sigurado tayo na dadaan siyan. Pero walang dalil na matibay na ang mata ay lagusan patungo sa lalamunan. Kaya lahat ng ipapatak sa mata ay hindi po nakakasira ng ating pag-aayuno. Ngayon, ano pa ba yung pinag-usapan ng ating mga ulama na nakakasira ng pag-aayuno? Okay, yung pagpapa-inject ng mga bagay-bagay sa ating ugat, kagaya ng insulin, yung mga diabetic. Yung mga diabetic naman na nagpapa-inject sila ng insulin para sa kanilang sugar, wala pong problema doon. Hindi po yung nakakasira na pag-aayuno. Maging ang papa-inject mo man ay ano ba yung tawag doon sa yung nagpapatanggal ng sakit ng ulo? Hindi ko alam. Basta, yun. Pag nagpa-inject tayo, tapos matatanggal yung sakit ng ulo natin, tapos yung insulin, nagagamitin sa taong may mga diabetic, so hindi rin po nakakasira ng pag-ayuno yan, mga kapatid, kasi hindi po yan pagkain. At hindi rin po yan inumin, yung mga ini-inject na gamot sa ating katawan. Kasi yung gamot na yun, nagpapatanggal lang yun sa anumang ating nararamdaman. Hindi naman yan hindi naman yan katumbas na pagkain na hindi ka magugutom. Pag ba in-inject ka ng insulin, pag ba in-inject ka ng Voltaren, naalala ko na, kung hindi ako nagkakamali, ang tawag doon ay Voltaren, na kapag ka in-inject ka ay matatanggal yung sakit ng ulo mo. Kasi ako nakapagpa-inject na po ako niyan. So hindi po yan nakakasira na pag-ayuno. Kasi hindi po yan pagkain at hindi rin po yan inumin. Kahit anong i-inject sa ating katawan gamit sa ating ugat, basta hindi katumbas ay pagkain at inumin, so hindi po yan kabilang sa nakakasira ng pag-ayuno. Ngayon dadako tayo ngayon sa ini-inject sa ating ugat, na idinadaan sa ating ugat, kagaya ng dextrose, nakatumbas ay inumin,
o pagkain. So dito, actually, hindi rin po ito napagkasunduan ng ating mga ulama. Bakit? Kasi itong ugat, hindi naman yan patungo sa ating bituka. Yung ugat, hindi yan patungo sa ating bituka, yung pagkain, para tayo ay mabusog at hindi mauhaw. Pero ganun pa man, ang pinakamalapit sa tama, kapag ka-in-inject tayo ng dextrose, nakatumbas ay hindi ka mauhaw, hindi ka magugutom, na may pagkain ay dadaan sa katawan natin na hindi direkta sa bunganga natin, hindi direkta sa lalamunan natin patungo sa ating bituka, pinakamalapit po sa tama. Kahit na may mga nagsabi na hindi ito nakakasira sa ating pag-ayuno, ito po ay nakakasira ng pag-ayuno. Kasi ang kaida, ang alituntunin natin sa mga nakakasira ng pag-ayuno, yung papasok sa katawan natin, kahit hindi dumaan sa ating lalamunan, basta magpalalakasin ka niya at hindi ka gugutumin at hindi ka makuuhaw. Kaya yung pagpapa-inject ng mga dextrose na tubig na katumbas ay inumin o pagkain, yan po ay kabilang sa nakakasira ng ating pag-ayuno. Ano pa nga ba yung mga posible? Yung mga pampatanggal ng bigat. Sinasabi nila na yung hindi ko lang alam, yung hunger prevention patch, yung idinidikit sa katawan para mabawasan tayo ng timbang. Hindi ko alam anong pangalan yan. Yung idinidikit na parang isang machine o isang bagay na idinidikit sa katawan natin para magtanggal ng fats. So hindi rin po yan nakakasira ng pag-ayuno. Okay, pero ganun pa man, tungkol sa opinion ng mga ulama, kung haram ba yan o ganito, ibang usapan po yan. Pinag-usapan natin dito kung nakakasira o hindi. Ganon din sa mga naninigarilyo. Mayroon din isang bagay na inilalagay sa isang smoker, isang naninigarilyo na sa katawan niya para tanggal yung mga nicotine. So, hindi rin po yun nakakasira ng pag-aayuno. Okay? Mayroon naman silang tinatawag na, ano bang tawag nila dito, yung catheter. Yung ipinapasok sa loob ng tiyan. Halimbawa, idinadaan sa tiyan. Tapos isang host na ipinapasok sa loob ng ating lalamunan o idadaan sa tiyan, hindi rin po yan kabilang sa nakakasira ng pag-aayuno. Hindi rin po kabilang kasi hindi naman yun maituturing na pagkain o inumin. Yan po yung kabilang din po, tinatawag nila din po yan na laparoscope. Laparoscope ang tawag nila doon. Yun naman yung dialysis. Yung nagda-dialysis na po. Yung nagpapalit ng dugo. Kasi dalawang uri po yung nagda-dialysis. Nagpapalit siya ng dugo, tapos ilalabas yung kanyang dugo, tapos papalitan siya ng bagong dugo. Yung iba naman uoperahan, tapos lilinisin ang kanyang kidney, ganun ba yun? Tapos ganun po ang ginagawa sa kanya, dalawang uri po. So ang pinakamalapit sa tama, itong bagay na ito ay sinabi ng ating mga ulama, gaya nila sa Ibn Baz, sa Cothemin, ito po ay nakakasira ng pag-ayuno. Kasi po sa dalawang uri. Unang-una, may chemical na ipinapasok sa iyong katawan, na papasok sa ating bituka. Pangalawa, ay huhugasan niya ng tubig sa loob ng ating katawan. So, yun po ang dahilan kung bakit ito nakakasira ng pag-aayuno. Okay? So, yung mga nagda-dialysis ay sira po ang kanilang pag-aayuno. Kaya kung habang buhay ang kanilang dialysis, sila po ay mag-feed yan na lamang. Kung pan-temporary lamang na sila ay gagaling din naman, so hintayin nila ang kanilang paggaling at palitan po nila ang kanilang pag-ayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Yun namang mga ginagamit na mga cosmetics, na ginagamit ng mga lalaki, mga babae, especially mga babae, naglalagay sa mga parte ng katawan, yung alcohol, mga makeup, o mga mga pulbo, nilalagay sa kanilang katawan. Yan ba ay nakakasira ng pag-ayuno? Yung mga pulbo, yung mga pumapasok na posibleng masinghot, alcohol, malalakas ng amoy, hindi rin po yan nakakasira ng pag-ayuno. Hindi rin po yan nakakasira ng pag-ayuno kasi hindi naman yun maituturing na pagkain o inumin. Paano naman kung may mga idinadaan sa puwit? May mga idinadaan sa vagina lay. O kagaya ng halimbawa yung carefree, may mga babae na hinugasan nila yung kanilang puwit, yung kanilang ari, yung mga babae. Ano bang tawag nila? Carefree ba yan? O ano bang pinanghuhugas nila? May mga ipinapasok sila dyan. Hindi rin po nakakasira ng pag-ayuno kasi hindi naman po yan lagusan tungo sa ating pagkain pampalakas. Hindi po yan nakakasira ng pag-ayuno. Mayroon din po tinatawag na suppositories. Actually, yung suppositories po mga kapatid, yung isang para mahaba siya na ipinapasok sa puwitan. Ay pinapasok yan sa puwitan. Ginagawa po yan ng mga may sakit siguro may almoranas, ganito ganyan, hindi ko alam. Dinadaan sa kanilang puwitan na ipinapasok na isang mahaba. Na pinapasok, hindi rin po yan nakakasira ng pag-ayuno. Hindi rin po yan nakakasira ng pag-ayuno. Kahit na may mga ulama na nagsabi na yan ay nakakasira ng pag-ayuno. Okay.
Paano naman yung lipo, yung liposuction, yung nagbabawas ng balat, yung nagpapalipo, yung mga matataba, tapos magpapalipo sila, magbabawas sila ng magbabawas sila ng ano ba yan? Ng taba sa kanilang katawan. So, ito ay napag-usapan din ng ating mga ulama. Ito ay hindi rin po nakakasira ng pag-ayuno. Hindi rin po ito nakakasira ng pag-ayuno kasi hindi ka naman kakain at hindi ka naman iinom kung saan magbibigay ng lakas para sa iyo. Ano pa nga ba? Ngayon ay papasok na tayo mga kapatid sa okay, so yung ituturok sa iyong ari na host, maaaring kukuha, padadaan yung ihi, ano mang ilalagay dyan sa ari mo na gamot, hindi rin po yan nakakasira ng pag-aayuno. Yung idadaan sa ari ng babae, idadaan sa ari ng lalaki, idadaan sa kanilang puwitan, na anumang host na pwedeng anumang chemical na ilalagay dyan, hindi rin po yan kabilang sa ating nakakasira sa pag-ayuno. Kahit na may nagsabi sa ating mga ulama na ito ay patungo sa masana, sa pantog, ika nga, kung saan sinasabi nila na ito ay nakakasira ng pag-aayuno, pero hindi rin po yung dalil na yan po ay nakakasira ng pag-aayuno, kasi hindi po yun may tuturing na pagkain at saka inumin. Ngayon ay dadako tayo ngayon mga kapatid sa pinag-uusapan din na hindi na po pinag-uusapan dito ang tungkol sa medisina. Ano po yun? Ang pinag-usapan natin kanina, lahat pinapasok, lahat ipinapasok. Ngayon ang pag-uusapan natin ngayon, yung inilalabas naman. Kung kanina may pinag-usapan tayo na ipinapasok sa bunganga, pinapasok sa ilong, pinapasok, dinadaan sa mata, dinadaan sa tenga, dinadaan sa ugat, dinadaan sa ari, dinadaan sa puwitan, tapos na po tayo dyan. Ngayon ang pag-uusapan natin, hindi usapang medisina. Hindi usapang medisina. At ito ay usapang ilalabas. Ngayon, bakit ngayon usapang ilalabas na naman? Bakit nakakasira ng pag-ayuno? So dito, sa una, yung pagsuka. Yung pagsuka. Ang pagsuka, bakit nakakasira ng pag-ayuno ng pagsuka? Ang pagsuka mga kapatid, kapag hindi mo sinadya, hindi po yung nakakasira ng pag-ayuno. Mandaraon kay falaysa alayhi qada. Ang sino mang nagsuka na hindi naman niya sinadya, hindi po sira ang kanyang pag-ayuno. Sino yung mag-ayuno na nagsuka? Kapag ka, wamanistaka, fa alayhi qada. Ang sino mang tinusok niya ang kanyang bunganga, din nagsuka, yun ang magbabayad. Ibig sabihin, magbabayad ka kapag sinadya mong sumuka. Pero kapag nagsuka ka kapatid, brothers and sisters, na hindi mo sinadya, hindi po sira ang ating pag-aayuno. Ito ay halos ijma. Ito ay napagkasunduan ng mga ulama. Ang hatol nito, nabanggit Ibn al-Mundhir at Nil al-Khattabi. Pero ito ay mas'ala khilafiyah. Ito ay isang usapin na hindi naman napagkasunduan sa mga panahon pa ng mga sahaba. Ito ay hindi sinang-ayunan ni Ikrima, ni Ibn Mas'ud, ni Rabi'a. Ganun pa man, ang matibay na katibayan ay nakakasira po ng pag-aayuno ang pagsuka ng sinadya. Bakit? Maaring hihina ang ating mga ulama, pero ganun pa man, ito pang pinakamalapit sa tama. Nakakasira ito ng pag-aayuno. Okay, papasok tayo ngayon sa tinatawag na pagdudunit ng dugo. Okay, pagdudunit ng dugo. Kung ang usapin mga kapatid ay pagpapakuha lamang ng sample blood o blood sample para alamin kung anong type ng dugo mo o kaya magpapakuha ka ng lisensya, yung pong pagpapakuha ng dugo, yung blood sample, hindi po ay nakakasira ng pag-ayuno. Kaya pag kayo ay nagpakuha ng blood sample na dito sa diabetic o anuman na papakuha ng dugo, hindi po yan nakakasira ng pag-ayuno. Dito lang nagkaroon ng opinion ng mga ulama kapag kayo magdudunit. Kasi kiyasan alal hijama. Yung hijama kasi bilang panggagamot nagpapakuha ng dugo sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon ang usapan ngayon sa panahon natin ngayon yung pagdudunit ng dugo. 'Di ba? Alam natin na may mga nagdudunit ngayon. Paano kung nagdunit siya ng dugo sa araw ng Ramadan? Hindi ba sira ang kanyang pag-ayuno? Dito nagkaroon ng opinion ng mga ulama pero hindi nila kayang ipaliwanag. Hindi nila kayang ipaliwanag bakit nakakasira ng pag-ayuno ang pagdudunit ng dugo. Bakit? Hindi nila kayang ipaliwanag. Hindi ka naman kumain, hindi ka naman uminom. So dito, ang karamihan sa mga ulama, ang pagdudunit ng dugo ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. Ang pagdudunit ng dugo ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. Pero ang pinakamainam ay ang pananaw pa rin ng kasalukuyan ng mga ulama gaya ng Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymeen, kapag nagdunit ka ng maraming dugo na maging dahilan na ikaw ay maghihina, so mas mainam, iwasan po natin ang pagdudunit ng dugo mga kapatid. Upang lumabas tayo sa opinion ng ating mga ulama, hindi ko na po ididetali ang mga dalil, ang mga katibayan ng bawat isa kasi kukuha po ito ng oras. Kasi masyado pong mahabang talakayin ang mga diskusyon ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito, tungkol sa pagdudunit ng dugo, nakakasira ba o hindi, mahabang usapin po yan. Pero ang pinakamainam po, iwasan po natin ang pagdudunit ng dugo sa araw ng Ramadan.
Kung magdodonate po kayo ng dugo, wag po sa araw ng Ramadan. Sa gabi po kayo magdonate ng dugo. So, ano pa nga ba yung mga posible na mapapag-usapan natin dito na nakakasira ng pag-ayuno na hindi ko nabanggit? So, siguro yun lang po mga kapatid. Ang alam ko na kailangan natin maunawaan sa panahon natin ngayon na maraming katanungan na posibleng iisipin natin na ito ay nakakasira ng dugo. So lahat lang nadadaan sa ating katawan, nakatumbas ay pagkain at inumin, yan lang ang nakakasira. Pero kung idadaan sa anumang parte ng ating katawan, dito sa mga balat, sa ugat, sa tainga, sa ilong, sa mata, sa bunganga, na isang gamot na hindi mo naman lulunukin, hindi mo naman kakainin, hindi po natin maituturing ito na kabilang sa nakakasira ng wudu. At inshallah mga kapatid, naunawaan po ninyo ang tinalaki natin ngayon kaugnay sa mga contemporary, o kaya ay mga napapanahon na nakakasira ng pag-ayuno na hindi po napag-usapan noon ng mga ulama sa noong unang panahon. So inshallah mga kapatid, napulutan po ninyo ito. At kung mayroon kayong tanong, pwede po kayo mag-comment o mag-message sa akin through message sa private. At inshallah kung mahirap sagutin, pwede nating alamin ang kanyang kasagutan. So hanggang dito na lamang. Okay, bago pala tapusin, at importante ang napagkasunduan, ulitin ko, napagkasunduan lamang ng ating mga ulama na alam natin na nakakasira ng pag-ayuno, pagkain ng sinadya, pag-inom ng sinadya, at saka pakikipagtalik. Baka mamaya itanong ninyo, pagka nakakain ako ng sinadya, kaya ay nakakain ako ng hindi sinadya, nakainom ako ng hindi ko sinadya, hindi po sira ang ating pag-ayuno. Lahat ng hindi sinadya ay hindi po nakakasira ng pag-ayuno. Kailan po nakakasira ang pag-ayuno sa mga binanggit natin? Dalawang kondisyon po. Dalawang kondisyon para masira po ang pag-ayuno natin. Okay, una, alam mo na nakakasira ng pag-ayuno yan. Yung mga binanggit natin, alam mo na nakakasira ng pag-ayuno. Halimbawa, yung pagpapadextrose, hindi mo alam na nakakasira ng pag-ayuno. Nagpa-dextrose ka, alam mo na hindi nakakasira. So walang problema doon, hindi sira ang pag-ayuno mo kasi wala kang alam. Pangalawa, naalala mo, alam mong ginagawa mo, ibig sabihin, kailangan hindi mo sinadya. Kasi pag sinadya mo, ay sira ang pag-ayuno. Pag hindi mo sinadya, hindi sira ang iyong pag-ayuno. Okay, so exempted ka sa mga batas na hindi mo alam na ito ay nakakasira. Pero sa pagkain at inumin, hindi ka exempted yan kasi alam mo na nakakasira yan. Pero itong mga usapan natin ngayon na mga kasalukuyan na nakakasira, kapag hindi mo pa alam, hindi mo pa ito narinig at nangyari sa'yo, tapos meron doon sa mga nabanggit ko na nasabi natin na nakakasira, tapos nangyari sa'yo na hindi ang paniniwala mo na nakakasira lamang ay pag-inom, pagkain ng sinadya, tapos halimbawa nagpa-inject ka ng dextrose, hindi mo naman alam na nakakasira, so hindi po sira ang inyong pag-ayuno. Bakit? Kasi itong batas na ito ay bago lang siya. Bago lang, hindi mo pa kasi alam. Pero ngayong alam mo na, so dapat po palitan po ninyo ang inyong pag-ayuno kapag po nangyari sa inyong pagpapaturok ng inumin o ng pagkain dahil ito po ay katumbas na pagkain at inumin. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.